Nagsisimula ang kwento sa nakaraan na kung saan ang buong paligid ay namumula at ang lahat ng tao ay nasawi dahil sa kakatapos na madugong digmaan ng mga sekta laban sa demonic sect. Ang lahat ng iyong pwedeng matapakan sa paligid ay nababalot ng pula. Ito si Chung Yung ang siyang tanging natitirang may buhay sa lahat ng tao na sumali sa pakikipaglaban at ito rin ang siyang bida natin sa kwentong ito. Ang tanging bagay na naiwan sa lugar na ito ngayon ay ang kamatayan. Sa anong kadahilanan ba bakit kinakailangan na magbuwis ng ganito kadaming dugo? Si Brother Jiang Mon ang isa sa kumakatawan ng pinuno ng sekta ay nagbuwis rin ng kanyang sariling buhay. Ang mga kaibigan, at kahit ang lahat ng mga junior disciple ay namatay rin sa madugong digmaang ito. Si Chung Yung na siyang naiwan ay labis ang kanyang galit sa sinapit ng lahat hindi lamang sa kanyang mga kasekta kundi pati na rin ang mga ibang sekta na nagsumikap na lumaban hanggang sa huli kahit ang kapalit ay ang kanilang sariling buhay. Ang alyansa ng mga sekta ay binuo ng mga mahuhusay sa pinakamahusay upang labanan hanggang huli si Chanma. Mahigit 20 sekta ang nagsama-sama kasama ang 10 sekta na pinakamahusay sa lahat. Sa huli, ang pakikipaglaban sa pagitan ng alyansa at kay Chanma ay nagresulta sa kabuoang pagkalipol sa magkabilang panig. Sa tanong kung sino ba ang siyang salarin sa lahat ng kaila hilakbot na pangyayaring ito walang ibang may kasalanan kundi ang taong ito na nakaupo sa ibabaw ng libo-libong tao na mga wala ng buhay. Ang demonyong nagmula sa kalangitan isang demonyo na ginawang padanakin ang dugo sa mundo ang leader ng Heavenly Demonic Sect na si Chanma. Nang hinayang si Chanma sa kagalingan ni Chung Yung dahil bukod tangi na ang kanya lamang espada ang tumama sa kanya subalit wala na rin makaaalam nito dahil alam rin niya na malapit na ring maubusan ng hininga itong si Chung Yung. Sinabi rin ng demonic sect na kung nakaligtas ka ba sa labang ito masisiyahan ka ba sa isang buhay na katanyagan at kaluwalhatian sa pagiging isang responsable sa aking kamatayan. Gayunpaman ito ay tila ang ating buhay ay malapit na ring maabot ang katapusan. Kahit sinabi na ni Chung Yung na tumahimik na ang demonic sect ay patuloy lamang siya sa kanyang pagsasalita. Binigyan niya si Chung Yung ng pahintulot upang kunin ang pinakamataas na accomplishment sa paraan ng pagtapos sa kanyang buhay. Gayong kahit na marami ang tumulong sa iyo sa panahon ng laban, sa huli ang iyong tibak lamang ang tumama sa pangwakas. Sa ngalan ni Chanma, ang pinuno ng demonic sect ako ay nais kilalanin ang iyong espada na ang espada ng Mount Hua sect ay kabilang sa pinakadakila sa mundong ito. At sa puntong ito dahan-dahan ang hinuhugot ni Chung Yung ang espadang nakabaon sa kanya mismong balikat. Nang kanyang itong makuha ay sinigawan niya muli ang demonic sect leader na tumahimik na ito. Tumakbo si Chung Yung para lapitan na si Chanma para tuparin ang hiling nito na siya ay tuluyan ng paslangin. Nakita ng demonic sect ang pagsugod ni Chung Yung na habang may buhay pa ang demonic sect leader sinabi niya pa na kung gaano ito kasama at kung mabubuhay pa ako upang makita pa ang araw gusto ko pa rin na maging karapat-dapat sa pangalan ng Chanma. Ngunit ito ay hindi na mahalaga dahil ito talaga ay ang aking kapalaran. Alalahanin mo ito Mount Hua sect disciple dahil sa hindi pa ito ang katapusan. Gayong ang demonyong puwersa isang araw ay magbabalik muli at sa araw na iyon ang mundo ay mahuhulog sa pamumuno ng demonic sect. Sinabi niya pa na sa panahong iyon walang kahit sino ang makapipigil sa kanila upang pamunuan ang buong mundo. At iyon na rin ang huli niyang nasabi dahil itong si Chung Yung ay kasalukuyan ng nakarating sa kanyang tabi na buong lakas siyang inatake gamit ang espadang balot ng aura ng Blossom Tree. Kahit ang mga tibak na nasa katawan ng demonic sect ay nahati rin kasabay sa paghiwalay ng ulo ng demon sect leader. Tumalbog ang ulo ng sect leader at nasama ito sa iba pang mga tao na wala na ring buhay. Nagpatuloy si Chung Yung sa kanyang paglalakad at dito na rin natapos ang madugong digmaan na nangyari sa kasaysayan. Alam rin ni Chung Yung na malapit na rin siyang malagutan ng hininga sa mga susunod na sandali. Ngunit ano na ang mangyayari ngayon sa sekta ng Mount Hua? Dahil ang lahat ng miyembro ng Chung Line ng Mount Hua disciple lahat ay nasawi sa lugar na ito at ang mga tagasunod ng mga miyembro ng sekta ng Mount Hua ay isa rin sa nawalan din ng buhay. Bagamat may naiwan subalit ang mga ito ay tanging ang mga bata na wala pang kakayahan na gumamit ng espada upang ipagpatuloy kung ano ang aming nasimulan. Punong-puno rin si Chung Yung ng pagsisisi sa kanyang sarili na kung mas pinagtuunan lamang sana raw niya ang nung panahong siya ay nagsasanay pa marahil pwede bang may nailigtas man lamang siya na kahit isa. Sa kabila ng lahat, ang lahat ay wala ring naging bunga.
Maya-maya pa bumagsak na rin si Chung Myung kasama ng iba pa dahil sa kanyang labis na panghihinasanhi ng taglay niyang pinsala at ang lahat ay napunta lamang rin sa wala kahit nagawa pa niyang patayin ang demonic sect leader. Na kahit ang pinaka-maningning na Blossom ay may katapusan rin. Bago pa man tuluyang malagutan ng hininga si Chung Myung ay nagawa pa niyang sabihin ang salitang Mount Hua. Si Chung Myung ay ang ika-13 na disciple ng Great Mount Hua Sect, isa rin siya sa pinakatanyag na swordman sa mundo at ang tinaguriang Master of the Blossoming Blade. Matapos na mabawian ng buhay si Chunma ang Great Evil na kung sino ang siyang nagdala ng matinding sakuna sa lupaing ito. Si Chung Myung naman ay kasama rin niyang nilisan ang mundo at namatay siya sa tuktok ng 100,000 mountain range. Sa makatuwid, ang kanyang mga legacy o pamana ay kasama rin niyang nalibing sa lupaing ito. Ngunit bago pa siya tuluyan na mawala ng ulirat nag-flashback sa kanyang isip noong siya ay isa pa lamang sanggol. Na marahil ay iniwan siya ng kanyang tunay na magulang sa bakana ng tarangkahan ng Mount Hua Sect. Nakita naman siya ng mga elder, tinanggap at inalagaan hanggang sa lumaki at nagsanay sa paggamit ng espada kasama ng iba pa. Nagtataka si Chung Myung kung ano ang ibig sabihin nitong pangitaing ito, kung bakit ba muli ay malinaw na ito ay tumatatak sa kanyang isip. Sa pagiging tamad ni Chung Myung noong panahon na siya ay nagsasanay pa lamang sa paggamit ng espada, minsan siyang nakipagtunggalian sa kanyang kaklase, nagtamo ng pinsala ang isang bata na kanyang kaedad dahil sa pagiging niyang arogante, kaya madalas rin siyang mapagsabihan ng kanilang guro. Nais nang nagsasanay sa kanila na dapat tandaan ni Chung Myung na ang walang pakundangan sa paggamit ng lakas iyon rin ay walang mabuting ay dudulot sa kahit sino, subalit madalas ibinabasura lamang ni Chung Myung ang mga pagpapaliwanag sa kanya ng mga elder, gayong taliwas iyon sa kanyang sariling paniniwala. Masaya si Chung Myung dahil sa huling sandali ng kanyang buhay ay malinaw niyang naaalala ang lahat, na bagamat disciple siya ng Mount Hua Sect at madalas hindi niya sundin ang mga turo nito na maging busilak ang puso, ngunit binigyan pa rin siya ng titulo na kahit hindi siya karapat-dapat para dito, subalit sa kadahilanan na ang kanyang kahusayan sa paggamit ng espada. Laking pagsisisi ni Chung Myung kung bakit hindi niya ito napagtanto noon na mayroon siya ng lahat mula sa Mount Hua Sect. Nagpakita rin sa kanya si Brother Jiang Moon na nagtatanong kung may pinagsisisihan raw ba ang ating bida mula sa kanyang nakaraan. Walang pagdadalawang isip na sinabi ni Chung Myung na marami ang mga bagay-bagay na kanyang pinagsisisihan mula sa kanyang nakaraan. Tulad ng sana raw ay kung mas nakatuon ako sa pagsunod sa mga turo mula sa sekta ng Mount Hua, marahil mas naging malakas pa ako, bukod pa ay maaari ko sanang mabago ang nakakatakot na pagtatapos ng trahedyang ito. Sumagot naman si Brother Jiang Moon na huwag nang sisihin ni Chung Myung ang kanyang sarili dahil ang Mount Hua Sect ay magpapatuloy pa rin naman hanggang sa hinaharap kahit ano pa man ang mangyari. Ito ang kilalang Mount Hua Sect na nasa tuktok ng bundok, na kung saan upang marating ang sekta na ito ay kailangan mo munang akyatin ang matatarik at delikadong mga bundok. Gayong ito nga ay itinayo mismo sa mataas na bahagi ng mountain. Mabilis nag-forward ang panahon at eksena na kung saan sa mga oras na ito ay nag-reincarnate muli ang ating bida at kasalukuyang may malakas na hamampas sa ulo nito. Kahit dito sa labas ng bahay kubo ay maririnig ang malakas na sampal na tinanggap ni Chung Myung. Iniharang niya ang kanyang kamay, sabay na kanyang nabanggit ang pangalan ng demonic sect leader na si Chunma, at nagtataka rin siya gayong sa kanyang pagkakaalam ay napaslang na niya ang sect leader na ito. Hanggang sa kanyang marinig na ang nagsasalita ay isa lamang bata, kaya dahan-dahan niya ito tiningnan. Si Chung Myung ay bagamat nag-reincarnate muli sa ibang panahon at bumalik sa pagiging isang bata, ngunit ang memorya ng kanyang nakaraan ay hindi nawala at malinaw niyang naaalala ang kahit maliit na bahagi ng nakaraan sa kanyang buhay. Nagagalit ang mayabang na batang pulubi kay Chung Myung gayong bakit natutulog lamang ito habang ang iba naman ay abala sa trabaho. Laking pagtataka nitong ating bida dahil bakit sinasabihan siya ng batang nasa kanyang harapan na dapat siyang manglimos. At hindi rin niya maintindihan kung bakit pinagbabantaan siya nito, hanggang sa mapansin ng batang pulubi na nagagawa pang ngumiti ni Chung Myung sa kanyang harap. Tinawag ng ating bida ang batang pulubi at kanyang sinabihan na palalampasan ko muna ang iyong kamangmangan, pero isang beses lamang ito, kaya mas mabuting bitawan mo na yang hawak mong bamboo stick. Bahagyang nagulat ang batang beggar sa matapang na utos sa kanya ni Chung Myung. At pagkatapos tumawa ang mayabang na batang pulubi na pagkalakas-lakas, gayong hindi niya inaasahan na may isang bata na matapang siyang sasalungatin.
Sa isip-isip naman ni Chung yung sinasabi niya na malapit na talaga akong maubusan ng pasensya sa batang ito. Dahil siya si Chung Yung ang master ng Blossoming Blade na kahit pa raw ang pinuno ng gaibang beggar sect ay hindi maglalakas loob na tretuhin siya ng ganito, ngunit bakit ang little brat na ito ay masyadong bastos sa kanya? Ang batang pulubi naman ay matapos matawa sa pinagsasabi ni Chung Yung naghanda na muling gamitin ang kanyang bamboo stick upang parusahan ang ating bida sa pagsagot-sagot nito sa kanya. Habang dito naman sa panig ni Chung Yung ipinapangako niya na tuturuan niya ng leksyon ang hangal na batang pulubi, pero ngayon dapat niya munang salagin raw ang mabagal na pagswing ng bamboo stick. Subalit nagulat siya gayong may malaking pagkakamali sa kanyang katawan ni hindi man lamang niya magawang may galaw ang kanyang braso ng maayos. At kung bakit ang kanyang mga kamay ay lumiit o umigsi na kung gayon hindi niya magagawang salagin ang pag-atake kung ganito ito kaliit. Tulad ng inaasahan, hindi man lamang niya nagawang pigilin ang paghampas sa kanya ng bamboo stick na malakas na tumama sa kanyang ulo. Labis ang galit ng batang pulubi sa katatapos nilang pag-uusap na habang kanyang pinapalo ang ating bida, sabay niya rin itong minumura. Bukod pa sa walang humpay na paghampas ng batang pulubi sa ating bida ay paulit-ulit rin niyang tinatanong na wala raw ba talagang naiintindihan itong si Chung Yung. Subalit ngayon sisiguraduhin na niya na ang bawat detalye ay mauunawaan na nitong ating bida. Sinasabi rin ng beggar na tuturuan kita ng isang bagay o dalawa tungkol sa iyong kamangmangan. Dumating ang isa pang bata sa bahay na kung saan niya nakita ang karahasan na ginagawa ng kanilang itinuturing na pinuno ng mga pulubi. Malinaw niyang nakita kung paano pahirapan nito si Chung Yung. Narinig rin niya ang pagsasalita ng mayabang na bata na tuturuan niya ng good manner si Chung Yung. Bagamat nakararamdam ang bata na nakasaksi, ngunit alam niya sa sarili niyang wala rin siyang magagawa dahil sa kanyang kapasidad ng lakas kumpara sa mayabang nilang pinuno ng mga batang pulubi. Nakita siya ni Chung Yung na nasa pintuan kaya humiling ang ating bida na tulungan siya nito, ngunit sa halip na tumulong ang bata o kahit man lamang sana patigilan ang mayabang na batang lalaki sa ginagawa nito, bagkus ang batang pulubi ay umalis at sinabing mamaya na lamang raw siya babalik. Lumipas ang ilang oras na kung saan ginagamot na ni Chung Yung ang kanyang sarili. Mula dito sa batis, na kanyang kinaroroonan ngayon ay naiinis niyang sinasabing sira ulo talaga ang batang kalyeng daga na iyon. Gayong wala pang kahit sino ang pumalo raw sa kanya kahit kailan noong panahong siya ay nasa Mount Wasek. Ngunit dahil sa ginawa sa kanya ng batang kalyeng iyon, ipinangako ni Chung Yung sa kanyang sarili na kahit ano pa ang mangyari, kanyang sisingilan ang buong gaibang beggar sect dahil sa ginawa ng bastardong bata na bumugbog sa kanya. Maya-maya pa habang nakatubog sa tubig ang kanyang mga paa, natigilan si Chung Yung at labis na nagtataka sa kanyang nakikita. Laking tanong niya sa kanyang sarili kung sino ba ang maliit na bata na nagre-reflect sa tubig. Kinurot ni Chung Yung ang kanyang sarili sa labis niyang pagtatakang kung ano ang tunay na nangyayari ngayon. Naisip niya rin kung ito ba ang muling pagkakatawang tao na nabanggit ng mga Budismo. Na dapat ba na pumasok raw ba siya sa Shaolin Temple sa halip sa Mount Wasek? Sa puntong ito ay sinundan pala siya ng bata na nakasaksi kanina habang siya ay pinaparusahan ng batang pulubi. Tinawag si Chung Yung ng bata, agad naman siyang tiningnan ng ating bida at kanya rin itong namukon. Kinamusta kaagad ng bata ang kalagayan ni Chung Yung kung ayos lang raw ba ito, at agad naman sumagot ang ating bida na hindi ba't ikaw yung nakakita sa akin kanina habang ako ay binubugbog. Salamat sa iyong pagtakbo at hindi pagtulong. Nalaman natin na ang pangalan nitong bata ay si Guchil, na kaagad niyang ipinaliwanag kay Chung Yung na si Jongpal na kanilang pinuno na bumugbog sa kanya, bagamat madalas raw talagang ganon ang ugali noong, ngunit naging mas marahas siya ngayon sa ginawa dito sa ating bida. Tumayo si Chung Yung at ipinakita ang isang daliri dahil mayroon daw siyang isang tanong, subalit binawi niya rin ito gayong dalawang tanong na ang kanyang nais sagutin ni Guchil. Natigilan muna ang dalawa ng ilang saglit dahil sa pinag-iisipan pang magaling ni Chung Yung ang kanyang unang tanong, habang itong si Guchil ay takang-taka at hinihintay kung ano ba ang itatanong sa kanya. Unang tanong ng ating bida, nais niyang malaman kung siya raw ba ay isang pulubi. Sumagot si Guchil na kung hindi pa ba halata ito na kahit tingnan lamang sa klase ng kanyang damit ay halata naman na pulubi ito. Napaupo si Chung Yung habang sinasabunutan ang sarili, gayong hindi niya matanggap na bakit siya ay naging pulubi sa buhay na ito. Dahil wala na rin naman siyang magagawa, tinanggap na lang ni Chung Yung na siya ay kabilang sa mga pulubi. Binanggit niya na rin ang kanyang pangalawang tanong. Tinanong niya si Guchil kung kilala nito si Chanma.
Subalit imbes na sagutin ang tanong nitong ating bida, sinabi ni Gu Chil na akala ko ikaw ay nagpapanggap lamang na maayos matapos kang paghahampasin, subalit parang mali yata ako. Halos maiyak na si Chung Myung na sinasabing sagutin na lang raw ni Gu Chil ang kanyang katanungan, sabay niyang kinutya si Gu Chil na isang batang kalye. Sumang-ayon na rin naman si Gu Chil na sasabihin na niya ang kanyang nalalaman, ngunit gumanti muna siya sa ating bida at tinawag rin niya si Chung Myung na isa ka rin namang batang kalye. Ayon sa pagkakaalam ni Gu Chil tungkol sa kung sino ang may pangalang Chun Ma, binanggit niya na hindi ba't si Chun Ma ay ang Great Demonic Leader na namatay 100 taon na ang nakalilipas, di ba? At gulat na gulat si Chung Myung matapos niyang marinig na ang kanyang hinahanap na tao ay namatay na ng halos 100 taon na ang nakaraan. Napasigaw rin siya ng pagkalakas-lakas na maging ang mga ibon na malapit sa kanilang lugar ay natakot at nagsiliparan. Mahigpit na hinawakan ni Chung Myung ang damit ni Gu Chil at nababalisa niyang tinatanong kung totoo ba ang sinabi nito na si Chun Ma ay 100 taon na nang ito ay namatay. Sumagot si Gu Chil na wala naman siyang makukuha kung gagawin niya ang pagsisinungaling. Subalit iginigiit pa rin ni Chung Myung kung talagang nagsasabi ito ng totoo sa kanya at kung talagang hindi ito sinungaling. Mabilis na sumagot si Gu Chil at sinabing, bakit naman ako magsisinungaling sa'yo? At dito na rin kumalma si Chung Myung, sabay na rin niyang binitawan si Gu Chil sa mahigpit niyang pagkakahawak dito. Subalit hindi pa rin siya makamove on sa nabanggit na 100 years ago, gayong malaking tanong ito sa kanya bukod sa bumalik siya sa pagiging bata, ngunit bakit masyadong mahabang panahon ang naging agwat. Bukod pa di matanto ni Chung Myung kung bakit matapos siyang pumanaw ay hindi na niya naranasan ang ipanganak muli, sa halip lumaktaw siya sa edad na ito. Paano raw ba nangyari ang ganito, paano rin daw siya naiwan sa mundo ng mag-isa at kung paano daw siya pinaglalaroan ng malupit na tadhanang ito? Kung siya ay nababalisa na maging ang bata na kanyang kasama mas nababahala, gayong bakit hindi niya maintindihan ang ikinikilos ni Chung Myung? Sinubukan ni Gu Chil na alamin kung ano ang nangyayari dito. Ngunit hindi niya halos narinig ang pagsasalita ni Gu Chil dahil sa lalim ng kanyang iniisip. Isa sa naisip na posibleng dahilan ayon kay Chung Myung, marahil may kaugnayan ito sa Mount Hua kung hindi siya nagkakamali. At gayong pumasok sa kanyang isip ang Mount Hua, nagkaroon siya bigla ng idea na alamin ang tungkol sa Mount Hua sect. Agad niyang tinanong si Gu Chil kung ano na ang nangyari sa sekta ng Mount Hua sa panahong ito. Ngunit base pa lamang sa naging reaksyon ni Gu Chil ay wala siyang masyadong alam sa tinatanong nitong si Chung Myung. Hanggang sa ibalik na nga niya kay Chung Myung ang sarili nitong tanong na ano ang Mount Hua, na siyang ikinagulat muli nitong ating bida at takang-taka sa naging tugon ni Gu Chil. Sarkastikong nagsalita si Chung Myung na sinabi kay Gu Chil na ikaw ba talaga ay isang pulubi? Hindi naman iyon itinanggi ni Gu Chil na siya ay isang pulubi at sinabihan niya rin ang ating bida na ako ay isang pulubi na katulad mo. Gayong daasang inamin ni Gu Chil na siya ay isang pulubi, sinabihan siya ng ating bida na ibig sabihin miyembro ka ng gaibang sect na siyang pinangangasiwaan ang lahat ng beggars, subalit hindi mo talaga alam ang Mountain Sect. Gayong iyon ay isa sa 10 pinakatanyag na sekta tulad ng sekta ng Beggar Sect, kaya alam mo ba talaga ang mga sinasabi mo? Nagsalita si Gu Chil para sabihan si Chung Myung na ano ba yung mga walang kwentang sinasabi mo. At yamang napag-uusapan rin lang nila ang 10 Great Sect, inisa-isa na ni Gu Chil kay Chung Myung ang mga ito. Ito ay ang Shaolin Temple, the Wudang Ashen Sect, Kungtong Sect, Xingcheng Sect, the Lutos Order Southern Island Sect, Kunlun Sect, the Beggar Union, at ang the Southern Edge Sect. At wala rin sa kanyang 10 nabanggit ang iginigiit ni Chung Myung na Mountain Sect. Kaya naman nanigas itong ating bida sa kanyang kinatatayuan dahil bakit nangyaring hindi nakasama ang kanya dating sekta na kahanay sa 10 pinakamalakas na sekta. Sabay na isip ni Chung Myung na kung paano ito nangyari at ito din ang pinakaunang masamang balita na kanyang nalaman matapos siyang mag-reincarnate pagkatapos ng 100 taon. Muli na namang kinuwiluhan ni Chung Myung itong si Gu Chil na wala na rin nagawa ang batang pulubi kundi ang masabi sa sariling ito na naman siya. Na habang iniiling-iling ni Chung Myung ito ay sabay balisa niyang tinatanong na ang ibig mo bang sabihin ang Island County Bumpkins ay pinapayagan ng sumali sa 10 pinakamahusay na sekta. Subalit hindi naman raw iyon ganun masyadong mahalaga. Gayong bakit ang malakas na sekta ng Mount Hua ay hindi na ngayon kahanay sa the 10 Great Sect. Iyon ang nais niyang mabigyan ng malinaw na kasagutan.
Habang patuloy naman na iniiling-iling ni Chungyong itong si Gu Chil sa kabila nito kahit halos kumalas na ang kanyang utak sa kanyang ulo dahil sa ginagawa nitong ating bida ay sinikap niyang makapag-isip upang may maisagot sa tanong tungkol sa Mount Hua Sect. Sinabi niya na rin kay Chungyong na sa totoo lang, naalala ko ang pakikinig tungkol sa isang sekta na tulad nito sa Shaanxi. Nang marinig ni Chungyong ang Shaanxi bahagya na itong kumalma at binanggit niya na tama dahil ang Mount Hua ay nasa probinsya ng Shaanxi sabay niya na rin tinanong kung alam raw ba ito ni Gu Chil. Sumagot ang batang pulubi at kanyang sinabing hindi ako siguradong kasali sila sa 10 mahusay na sekta. Pero, ayon sa aking pagkakaalam ang Mount Hua Sect ay bumagsak na. Ikinabigla ito ng labis ni Chungyong matapos niyang malaman na ang kanyang ipinagmamalaking sekta ay bumagsak na sa panahong ito. Malinaw sa isipan nitong ating bida na ang sekta na isa sa 3 pinakatanyag na sekta sa mundo kasama ang Wudang at Northern Loyal Family ang Mount Hua Sect bakit ito bumagsak. At pagtapos binitawan na rin niya si Gu Chil, kaya ang batang pulubi tulad ng Mount Hua Sect ay bumagsak rin. Habang tulala itong si Chungyong dahil sa kanyang mga nalaman ito naman si Gu Chil ay iniinda ang sakit ng kanyang ulo dahil sa lakas ng kanyang pagkakabagsak sa lupa gayong biglaan na lamang rin siyang binitawan nitong si Chungyong. Maya-maya pa ipinahayag ni Chungyong na hindi siya maniniwala sa sinabi ni Gu Chil sa halip kanya itong susuriin at tingnan niya mismo kung ano ang tunay na katotohanan. Sinabi niya rin na pupuntahan niya ngayon ang Mount Hua Sect. Subalit sinabihan siya ni Gu Chil na ang pinakamabuti mong gawin ay itigil ang iyong pananaginip ng gising at bumalik ka na lamang sa kalye upang manlimos kung ayaw mong mabugbog muli. Nagalit si Chungyong dahil sa mungkahing iyon ni Gu Chil at malakas rin nagsasalita itong ating bida upang sabihing mayroon pa siyang mga itatanong na dapat sagutin. Habang itong batang pulubi ay nasambit na lamang na talagang walang plano itong makinig sa mga sinasabi ko. Ang unang tanong, tinanong ni Chungyong kung ano ang kanyang pangalan. Sumagot si Gu Chil na sino naman ang magbibigay ng pangalan sa isang pulubi. Gayunpaman, pwede mong tawagin ang sarili mo kahit ano pa man ang gusto mo. At sa tanong mo naman na kung sino ka, ikaw ay tinatawag ka na si Cho Sam. Matapos malaman ni Chungyong na ang pangalan ng katawan na kanyang muling pinagkatawan ng tao ayon sa kanya ang Cho Sam ay isang pangalan na akmang-akma para sa isang pulubi at isiningit niya na rin kung ilang taon na raw kaya siya na sa kanyang pagtansya habang kinukurot-kurot niya ang kanyang pisngi marahil siya daw kaya ay nasa 15 o 16 na taong gulang na sa ngayon. Sarkastikong nagsalita si Gu Chil na sino naman ang magsasayang ng oras sa pag-alam kung ilang taon na ang isang homeless na bata. Hindi naman iyon gayon kaimportante ayon sa ating bida sa halip alamin pa ang kanyang tunay na edad inalam na lang niya kung anong pangalan nitong batang pulubi na kinuhanan niya ng impormasyon at pati na rin ang hangal na batang pulubi na bumugbog sa kanya pagkamulat. Mulat pa lamang niya sa panahong ito. Bago nito sabihin ang kanyang pangalan inalam muna ni Gu Chil kung talaga bang wala ni anumang naaalala itong si Chungyong na kahit ano gayong bakit biglaan na lang itong nakalimot. Ngunit hindi na rin niya inintay pa na sumagot ang ating bida bagkus sinabi na niya ang kanyang pangalan na siya ay si Gu Chil at ang bata na bumugbog sa iyo siya naman ay si Gu Pal. Ngunit mas kilala siya sa tawag na Zhong Pal. Pagkatapos magpakilala, seryosong nagsalita si Chungyong binanggit niyang makinig kang mabuti sa mga sasabihin ko sa iyo ngayon. May kinaugalian ako na magbayad ng dobleng kabutihan para sa mga taong naging mabait sa akin. Ngunit, ang mga tao naman na umabuso sa akin ay aking pagbabayaran na hindi bababa sa 10 beses. Maingat mong alalahanin ang pangalang Chungyong ng Mount Hua Sect, at ang araw na sakaling magkita tayo ulit babayaran kita para sa iyong kabaitan ngayon. Pagkatapos niyang sabihin iyon nagmamadaling umalis si Chungyong dahil pupuntahan na raw niya ang Shaanxi kaya naiwang mag-isang tulala si Gu Chil ngunit dahil batid niyang kahit ano pa ang kanyang gawing pagtutol ay wala rin siyang magagawa kaya pinabayaan na lamang din niya si Chungyong na gawin kung anuman ang kanyang nais. Ngunit kung gaano kabilis umalis si Chungyong mas mabilis pa itong bumalik sa lugar na kinatatayuan ni Gu Chil. Gayong nakalimutan nga pala nitong ating bida na tanungin kung saan ang probinsya ng Shaanxi na kinatatayuan ng Mount Hua Sect. Subalit hindi malinaw kung naituro ni Gu Chil kung saan ba ang eksaktong probinsya ng Shaanxi. Makaraan pa ang ilang sandali makikitang tumatakbo na si Chungyong sa mga oras na ito dahil desperado siyang hanapin at puntahan ang dati nitong kagawaran. Mayabang ring sinasabi nitong ating bida sa kanyang sarili na kaya niyang puntahan ang kahit saan at kahit gaano pa kalayo gamit lamang ang kanyang mga paa.
Gayong sa kanyang nakaraang buhay raw ay hindi siya sumasakay ng isang mabagal na bagay tulad ng isang kabayo. May sasabihin pa sana si Chung Yung subalit natigil na ang kanyang pagyayabang dahil nakaramdam siya na parang mauubusan ng hininga. Hanggang sa tuluyan nang sumalpok ang mukha nitong mayabang nating bida sa lupa at napalitan ang kanyang pagyayabang ng pangamba gayong parang mamamatay na raw siya sa sobrang pagod. Hindi inaasahan ni Chung Yung na itong batang katawan niya ngayon ay masyadong mahina dahil halos ilang minuto pa lamang siyang tumatakbo bumigay na kaagad ito. Nangangamba na rin si Chung Yung na kung mararating niya ang lalawigan ng Shaanxi gamit ang katawang ito dahil mataas ang posibilidad na bago pa raw niya marating ang Shaanxi ay baka pulutin siya sa sementeryo kung magkataon. Ano raw kaya dapat niyang gawin upang marating ng buhay ang probinsya ng Shaanxi? Hanggang sa mga ilang saglit pa ay para nang nababaliw itong si Chung Yung gayong natatawa na lamang siya sa kamalasan na nangyayari sa kanya ngayon. Gayunpaman inisip na lamang ni Chung Yung na ito ay isa lamang pagsubok sa kanya na bilang isang pinakamahusay na si Chung Yung na sa halip na panghinaan ng loob ginamit niya na lamang itong motivation. At higit sa lahat kailangan daw niyang sanayin ang kanyang sarili at muling marating ang Master Martial Arts. Sinabi niya rin na duda ako na kung iba lang sigurado hindi nila maiisip kung gaano kamangha-mangha ang oportunidad na ito na mabigyan ng pangalawang pagkakataon. Iniisip niya na kahit na ang mga nakarating na sa peak of martial arts ay mayroon pa ring pinagsisisihan bandang huli at ginamit niyang halimbawa ang kanyang sarili mismo kung ano ang kanyang ginawa noon sa dati niyang buhay. Halimbawa, tulad nitong ating bida noong siya ay isa pa lamang bata na hindi pinagtuunan ng kaalaman sa pagsasanay na sa halip mag-practice bagkus natutulog lamang sa sanga ng puno habang ang iba ay nagsusumikap sa pagsasanay. Sa tuwing tumatakas si Chung Yung noon sa pagsasanay madalas siyang kaladkarin ng kanyang senior brother upang dalhin sa lugar ng pagsasanay. O kahit ang mahuli ng mga senior na lumalaklak ng alak sa isang tagong silid. Sa totoo lang hindi lamang ito isang beses nangyari kung di nagpaulit-ulit ang ganito. Gayunpaman sa dami ng dapat pagsisihan ni Chung Yung sa pagkakataon na ito ay maaari naman siyang magsimula muli upang itama ang lahat ng kanyang pagkakamali sa nakaraan niyang buhay. Una, binanggit niya na kailangan kong maghanap ng isang lugar kung saan maaari akong mag-focus ng walang mang-aabala. Hanggang sa mahawakan niya ang isang puno at ito na rin kanyang nakitang magandang spot para gawin ang kanyang unang hakbang. Agad na rin naupo si Chung Yung sa tabi ng puno at pagkatapos bumantong hininga sabay sinabi sa sarili na siya ay magsisimula na. Sa kabutihang palad malinaw sa alaala ni Chung Yung na mayroong isang malawak na hanay ng mga advanced na martial arts technique na nakatanim sa kanyang isip. Sa katunayan pa niyan ayon kay Chung Yung ang bawat teknik sa martial arts at ang kasaysayan ng sekta ng Mount Hua ay naninirahan sa tabi ko. Alam ko ang maraming method ng inner chi cultivation technique. At kung hindi lamang raw nalimutan niya ang ibang teknik mula sa Mount Hua sect mas marami sana raw siyang pwedeng gamitin ngayon bukod sa kanyang natatandaang mga teknik. Bagamat marami siyang naiisip na pwedeng gawin subalit nalilito itong ating bida kung alin ba ang dapat niyang unang gamitin upang umangkop sa kanyang mahinang katawan. Hanggang sa bigla niyang naalala ang 6 elements na pwede niyang mapakinabangan ngayon. Ano nga ba itong 6 element technique? Ito ay isang murang teksto na ibinibenta sa mga illegal street market at mabibili mo lamang ito sa murang halaga para sa 5 barya maaari ka nang magkaroon nito. Sa tanong naman kung bakit ito ang napili ni Chung Yung na teknik. Dahil sa katunayan hindi talaga ito isang cheap na teknik ayon dito kay Chung Yung. Gayong itong 6 element ay siyang ginagamit ng Mount Hua sect para sa lahat ng beginner at ang bawat tao na pumapasok sa sekta ay nagsisimula sa pamamagitan ng pag-aaral ng teknik na ito. Bagamat ang 6 art elements ay hindi masyadong nakapagbibigay ng mataas na kalidad ng chi subalit ganap na nililinis nito ang katawan ng nagsasanay. At iyon ang dahilan kung bakit ito ang siyang napili ni Chung Yung na dapat niyang sanayin sa ngayon at ngayon hindi kailangan na magmadali. Gayong kailangan ko lamang magtatag ng isang malakas na pundasyon para sa tore ng aking panloob na lakas ng katawan. Ito rin ay kung saan nagsisimula pa lamang ito. Kailangan lamang na tiyakin na tiyak na linisin ang enerhiya na hinihigop mula sa paligid. Halos katulad ng pag-aayos ng isang maliit na sinulid na nag-misalign sa isang malaking strand ng tela. Matapos malinis ni Chung Yung ang chi na kanyang nakuha sa paligid pati na rin ang puno na kanyang ginamit na sandalan ay nagkaroon rin ng pure chi.
Sa ngayon ang dapat na lamang gawin ng ating bida sa na-purified chi kailangan na lamang niya itong ilagay sa kanyang dantian. Ang dantian ay ang sentro ng katawan kung saan natipon at nakaimbak ang chi. Makalipas pa ang ilang saglit na tapos na si Chung Myung sa kanyang pagtatag ng pundasyon at ayon pa sa kanya ang maliit na dantian na ito ay ang unang hakbang ng paglalakbay upang itaas ako sa susunod na antas. Matalinghaga niya rin sinabing bagamat ito ay maliit subalit pure ball energy naman ito na maaaring mag-expand hanggang sa dumating ang panahon na ito ay maging isang tulad ng napakalaking avalanche na hindi mapipigilan. Napagdesisyonan niya rin na ngayon na ang oras upang ipagpatuloy ang kanyang paglalakbay upang puntahan ang Mount Hwasek. Subalit hindi pa siya nakakailang hakbang ay naramdaman niyang halos wala siyang lakas upang maglakad. Kinalaunan nga, muli na namang humulik sa lupa itong si Chung Myung dahil ginamit na niya ang lahat ng kanyang lakas para sa pagtipon ng chi. Pagkatapos na pamura itong ating bida gayong nawala sa kanyang isip na ang six element nga pala ay hindi makatutulong para sa physical na lakas ng katawan. Kasabay nito ay muling nagparamdam sa kanya itong kanyang brother Jiang Moon at siya ay pinagtatawanan. Sinabihan rin siya ni Jiang Moon na ang iyong problema ay hindi mo kailanman ginagamit ang iyong utak. Na bagamat ito ay isa lamang ilusyon ngunit talagang naiinis si Chung Myung sa ginagawang pang-iinis sa kanya nitong si Jiang Moon. At maririnig sa malawak na kagubatan ang pagsigaw nitong ating bida na paano raw niya mapupuntahan ang Mount Hwasek kung ganito ang kanyang sitwasyon. Mabilis naman na lumipat ang eksena na kung saan napunta mula dito sa lugar ng pamilihan ng lungsod. Makikita rin ang dalawang pulubi na nagmamadaling naglalakad hanggang sa matagpuan nila ang kanilang pakay para magsumbong dito sa kanilang pinuno. Sinasabi ng isa dito sa kanyang bossing na mayroong isang baguhang pulubi na nakapwesto sa kanilang teritoryo na inaagawan sila ng pwesto. Binanggit niya rin na siya ay isang bata at siya ay mukhang napaka-mahina kaya lahat ay nagbibigay ng kanilang mga barya sa kanya. Sumagot itong kanilang boss na kung gayon dapat natin siyang turuan ng leksyon sabay niyang tinanong sa dalawang nagsumbong kung tama raw ba ang kanyang sinabi. Nakaagad mabilis na sumang-ayon ang dalawa lalong-lalo na itong isa na inggitero. Narating kaagad ng tatlo ang lugar na kung saan nakaupo ang sinasabing pulubi na umaagaw sa kanilang kita itinuro kaagad ng inggitero na siya iyon ang nakatalikod na bata. Na ito pala ay walang iba kundi si Chung Myung na ngayon ay kasalukuyan kumakain ng steam buns habang sa kanyang likuran lingid sa kanyang kaalaman may tatlong inggit-erong unggoy na pinagpaplanuhan siya ng masama. Malakas na sumigaw ang boss ng mga pulubi subalit ipinagpatuloy lamang ni Chung Myung ang kanyang pagkain. Inulit muli ng mayabang na pulubi ang pagtawag nito sa ating bidang ngunit hindi pa rin sila nito pinansin kaya sinabi ng beggar na kung bingi raw ba itong si Chung Myung. Dahil sa paulit-ulit na may sumisigaw napatingin na rin ang ating bida upang alamin kung sino ang mga ito at kanyang nakita ang tatlong pulubi habang ang isa ay mababakas sa mukha nito ang pagkainis. Nagtanong itong ating bida na kung siya raw ba ang tinatawag ng batang pulubi. Mayabang na nagsalita ang boss ng mga batang pulubi at sarkastiko niyang sinabing oo ikaw nga bakit mayroon pa bang iba bukod sa iyo at tila nais mo nang mamatay. Dagdag pa ng mayabang na pulubi habang pinapuputok ang kanyang mga daliri, sinabi niya pa na hindi ko alam kung sino ang nagpahintulot sa iyo dito na humihiling ka ng barya sa mga tao nang walang pahintulot sa amin. Ngunit dahil sa isa ka lamang bata pagbibigyan kita sa oras na ito na hindi masaktan. Subalit mangyayari lamang iyon kung ibigay mo ang lahat ng mayroon ka kasama na rin ang pagkain na iyong kinakain. Napatitig si Chung Myung sa steam buns na kanyang kinakain at pagkatapos sinabihan niya ang mayabang na pulubi na ikaw ay isang sakim na homeless. Gayong nais mo ring kunin ang kalahati ng aking kinakain. Laking gulat ng inggitero gayong hindi niya sukat akalain na tatawagan ni Chung Myung ang kanilang boss na isang sakim na homeless. Sa puntong ito, tumayo na rin si Chung Myung at pagkatapos niyang tumayo niyabangan niya ang tatlo sa paraan ng pagpapaikot ng kanyang kamay kaya naman halos mapa-jingle na itong bossing ng mga pulubi sa sobrang inis. Hindi lamang iyon pinakitaan rin ng ating bida ang mga beggar kung paano siya sumuntok at kung paano rin niya ibukas sarado ang kanyang kamao. Na habang palihim niyang tinitingnan ng tatlo binanggit niya na ang aking dantian ay hindi pa ganap na nabuo subalit alam ko na ito ay sapat na para sa tatlong itlog na ito. Hinarap na rin niya ang mga batang pulubi sabay sinabing medyo nasasanay na ako sa katawang ito at sa kakapus ako sa oras kaya naman lalakbanan ko kayong tatlo ng sabay-sabay.
Dagdag pa nitong ating bida na sinabi kaya halos pumutok na ang ugat nitong bossing ng mga beggar sa sobrang galit sinabihan sila nitong ating bida na by the way isa lamang akong bata kaya naman dapat hindi kayo masyado masaktan sa aking mga suntok. Ibig sabihin dapat patamaan ko kayo ng paulit-ulit mabilis rin naman nagbitaw ng pahayag itong nagagalit na pulubi na ayon sa kanya dapat lamang na hindi na sila maging mabait. Sa pagkadesperado ng hangal agad niyang inutusan ang dalawa niyang galamay na salakayin na si Chungyung na walang pag-aatubili na sinunod ng dalawang hangal. Nang malapit na ang isa naghanda na rin siya na suntukin si Chungyung. Subalit ng kanya na itong gawin ay dumaplis lamang ang kanyang suntok kung saan kahit hindi gumalaw itong si Chungyung sa kanyang kinatatayuan iniilag lamang niya ang kanyang ulo kaya ang nasuntok ng hangal ay ang kanya lamang buhok. Gayunpaman bagamat makikitang nakatagilid lamang ang ulo nitong ating bida subalit lingid sa kaalaman ng unang sumalakay sa kanya ay nakakumkam na ang kamao ni Chungyung at handa na rin mag-counter-attack anumang oras. Hanggang sa dumating na nga ang pagkakataon niya upang gumanti at nang lamapat na nga ang kamao ng ating bida sa pangit na mukha ng mayabang na pulubi ay hindi may pinta ang pagmumukha nito matapos niyang tanggapin ang suntok ni Chungyung. At nang tumilapon siya sa harapan ng dalawa niyang kasamahan ay nanigas ang dalawa pang pulubi sa kanilang kinatatayuan gayong hindi nila sukat na akalaing magagawa iyon ng isang bata. Habang umuusok-usok pa ang kamao nitong ating bida matapang niyang binanggit sa mga hangal na kilala ba ninyo ako kung sino talaga ako. At pinagsigawan niya na ako ang Master of the Blossoming Blade. Ang pangalan ko ay Chungyung mula sa Mount Wasek. Matapos niyang sabihin iyon ay maririnig sa lugar ang pagmamakaawa ng tatlong beggar dahil sa panggugulpi sa kanila ni Chungyung. Kinalaunan, bandang huli lumabas ang resulta at makikitang bagbog sarado ang tatlong mayabang na pulubi at panay rin ang paghingi ng sorry ang kanilang boss dito sa ating bida para sa kanilang ginawang kahangalan. Ngunit dahil sa tinatawag ng mga beggar si Chungyung na Ginoo sinabi ng ating bida na huwag siyang tawaging Ginoo. Gayong isa rin naman daw siyang pulubi. Nagtanong ang boss na kung gayon dapat ba nilang itawag dito kay Chungyung ay kung si Mr. Pulubi. Subalit hindi rin nagustuhan nitong ating bida ang paraan kung paano siya tawaging si Mr. Pulubi kaya nakaramdam ng takot ang bossing ng mga beggar matapos magsalita si Chungyung na bakit mo ako tinatawag na pulubi. Hindi naman raw yun ganun ayon sa natatakot na beggar gayong mali lamang raw ang pagkakaintindi nito. Natapos na si Chungyung sa kanyang pagkain. Mahinahon niyang tinanong kung may alam raw ba ang mga hangal na shortcut na daan upang mabilis niyang marating ang probinsya ng Shaanxi. Napatawa ang pulubi sa tanong ni Chungyung gayong ang tanong raw nito ay masyadong obvious naman. Gayong sinasabing obvious ang kanya tanong inakala ni Chungyung na mabibigyan siya ng matinong sagot subalit mali ang kanyang inaakala dahil sinabi ng pulubi na bakit tayo magiging pulubi kung alam natin ang mga ganitong bagay. Hindi ito isang bagay na dapat mong tanungin ang mga taong katulad namin sabay na tumawa ng tumawa ang beggar. Kunwari rin naman na nasisiyahan si Chungyung sa ginawang katatawanan ang kanyang tanong at binanggit niya na ganun ba iyon. Tila ako ay tumatakbo ngayon sa maling puno. Buong pag-aakala talaga ng lokong pulubi ay tunay na nasisiyahan si Chungyung sa ginawa niyang biro kaya nakipagtawanan na rin siya upang mabawasan ang tensyon. Subalit hindi pa nagtatagal ginawa na naman nitong ating bida ang kanyang kinaugalian na pagbitbit sa damit sa mga tao na nais niyang kausapin subalit walang nagiging malinaw na sagot na siyang ipinagtaka ng loko gayong bakit bigla na lamang nagbago ang trate sa kanya. Binigyan ni Chungyung ang hangal ng matalinghagang salita sinabi niya rito na pagkatapos ay mas mahusay mong simulan ang pag-aaral ng ilang heograpiya iyon ay kung sakaling tumawid ulit tayo sa mga landas. Na kung sakaling humiling muli ako sa iyo ng isang tanong. Inaasahan kong ibibigay mo sa akin ang malinaw na sagot. Ngunit kung hindi man sisiguraduhin ko sa iyo na masasaktan kang muli na iintindihan mo ba? At matapos na maturuan ni Chungyung ang mga mapangahas na mga pulubi ng ilang leksyon. Pinakawalan na rin niya ang mga ito at nang makuha ng mga loko ang pagkakataon na matakasan itong ating bida ay mabilis na nagsitakbuhan ang tatlo dahil natatakot sila na baka magbago pa ang isip ng bata na gumulpi sa kanilang lahat. Lumipas ang mabilis na oras na kung saan malapit nang lumubog ang araw at napunta na rin ang kaganapan dito sa kabundukan ng probinsya ng Shaanxi. Dito pa rin sa lugar na ito na kung saan naman makikita ang kasalukuyang sect leader ng Mount Wasek na pinagmamasdan ang paglubog ng araw.
Maya-maya pa ay may tumawag sa sect leader na siya raw ay si Onam na isang practitioner, binigyan naman ng pahintulot ang may pangalang Onam na pumasok sa silid. Pagkabukas ng pintuan, agad na sinabi ng practitioner na hindi naman raw ito gayon kaimportante ang kanyang sasabihin, ngunit may isang bata na humihiling na makita ang sect leader. Nagtanong ang sect leader kung sinong bata, kaya bahagyang umiwas ang practitioner na si Onam sa bakana ng pintuan upang makita ng sect leader ang bata na sinasabi nito. Na kung saan sa wakas sa daming pagsubok na pinagdaanan ni Chung Myung sa kanyang pagsusumikap at tiyaga bago pa man matapos ang araw ay napuntahan na niya ang sektang nais niyang puntahan sa umpisa pa lang. Nakangiti at magalang na bumati si Chung Myung sa sect leader, binanggit na rin niya ang kanyang pangalan ay si Chung Myung na humihiling na makapasok sa Mount Hua sect bilang isang alagad.